the variable is equal to 4. Tingnan natin kung gagana. Ayan, the variable is equal to 4. Now, paano naman? Ganyan yun, di ba? Pag checking if it's equal. Now, check naman natin paano yung iba. Checking if it's greater than. So, if yung num1 ulit, num1 is, check natin if num1 is greater than 2. If num1 is greater than 2, print this. Cout the variable is greater than 2. Check natin kung gagana din yan. Of course, magpiprint yan. The variable is equal. Actually, ito yung line na yan. Hindi ko siya nalagyan ng end line. Kung gusto natin ng mas maayos na format, gawin niyo yung backslash tapos end. Ang ginagawa nito, nagpiprint ka ng new line para mas malinaw yung outputs mo. Ayun o, nagprint siya ng new line. The variable is equal to 4. The variable is greater than 2. Check naman natin kung mas mababa siya. If it's less than. If num1 is less than, anong number? 9. Do this. Cout the variable is less than 9. Try natin. Actually, lagyan natin ito. Ayan. The variable is equal to 4. The variable is greater than 2. The variable is less than 9. Pero, paano naman kapag yung logical statements na pinaghalo yung dalawang operation basically? What if we want to check if the variable is greater than or equal? Like sa math, yung, kaya natin, if num1, ganito natin siya ginagawa. If num1 is greater than or equal to 5, do this. The variable is greater than or equal to 5. Tapos, kung hindi naman yan, kung hindi totoo yan, apply natin yung kanina. Else cout the variable is not greater than or equal to 5. Try natin. Para mas malinis, i-comment out natin yung mga to. Yan. So, ito lang ang ginagawa na. Ayun, the variable is not greater than or equal to 5. Kasi nga, di ba, value ng variable natin is 4 and it is not greater than 5 nor is it equal to 5. Kaya ito yung pinrint niya kung ano yung nasa else. Okay, so ayun, natutunan na natin yung conditional statements at logical operators. Ngayon naman, meron akong papagawa sa inyo para matest nyo kung natutunan nyo talaga yung inaral natin ngayong araw. So, isipin mo na lang, teacher ka. Tapos, bilang teacher, gagawa ka ng program para mas mapadali syempre yung pag-grade. Kasi mahirap yung grade na isa sa Excel eh. Ngayon, yung gagawin mo, gagawa ka ng program kung saan i-input mo yung numerical score ng students mo and i-output niya kung ano yung letter grade ng student na yan. Kasi ganun yung grading system sa ibang bansa. Sa USA, yung grades nila naka letter yung format. Either
A ka pag mataas ka, D ka pag mababa, or F pag fail. Ngayon, igagawa ka ng program kung saan mag-i-input ka ng score at yung program mo i-output niya kung anong grade ng student na yan. So, kung gusto nyo gawin yan ng sarili nyo, go for it lang. Take your time, pause nyo muna. Pero kung gusto nyo na panoorin kung paano gagawin yan, ganito siya. So, i-comment out natin yan. Actually, yung picture pala na nakikita nyo, ayun yung reference nyo kung paano yung grading system. So, kung yung score mo ay 90 to 100, say, yung score mo nag-fall around that range, ang grade mo ay A. Ngayon, kung 80 ka naman at hanggang 89, nagland in between yung score mo ay yung grade mo ay magiging B. And so on, nakita nyo naman yun sa table. So, gawin natin siya. Pati ito i-comment out na rin natin. Yan. So, mag-enter kayo ng new line para mas malinis. Ganito siya gagawin. So, mag-declare kayo ng integer. Let's name this integer score. Tapos yung value na yan, huwag mo na talaga ng huwag mo natin siya i-assign sa kahit anong value. Tapos, i-prompt natin yung user to ask for a score. Enter student score. Yan. Actually, yan. Tapos, sa babanan, kung tandaan nyo pa, cin. Gagawa ng cin, nagte-take in siya ng value. Tapos, i-store niya kung saang variable mo man nilagay yun. So, dito lagay niya score. So, again, ano pa lang yung nangyayari ngayon? Nag-print out ka, enter student score. Tapos, magpa-prompt yung computer to ask for a value. Yung value na ilalagay ng user doon, i-store niya sa variable na score. Okay, anong next na mangyayari? Ngayon, mag-chain na tayo ng iba't ibang conditional statements. If score is greater than or equal to 90, if score is greater than or equal to 90, cout the score of the grade of the student is A. Nice. Malakas yung estudyante niya. Ayan. So, kunwari, yung score ng student na in-input mo ay nagfo-fall between 90 or pataas pa, ang grade niya is A. Pangalawa na naman. Else if, kunwari hindi maging totoo yan, sabihin, okay, hindi siya 90 or above. Okay, what's next? Else if score is greater than or equal to 80, cout the grade of the student is B. Okay. Malakas pa rin siya, guys. Okay, else if ngayon, kung hindi man nag-fall, hindi man siya mas mataas hindi siya greater than or equal sa 90, hindi pa siya greater than or equal sa 80. Ngayon, ano yung next? Else if score is greater than or equal to 70, cout the grade of the student is C. Ayan, sino yung grade niya? Ngayon, tuloy-tuloy lang yan hanggang mag-F. Else if score is greater than or equal to 65. Si 65 yung pinakang babang dapat na grade kasi elementary yan. Sa college sa amin 60 kasi. Cout
The grade of the student is T. School na to, walang E tsaka F. Hanggang D lang. Pag nag-D na, mag-drop out ka na. Ayan. Else, kunwari, wala dyan. Hindi ka greater than 90, hindi ka equal or greater than 80, tas wala sa range ng 70 to 79 yung grade mo, wala din sa range ng 65 to 69. Ngayon, else, ganito na yung mangyayari. See out. The grade of the student is F. Ayan, bagsak yung student kapag ganyan yung nangyari. So try natin i-run to. Try natin ng okay, wala. Clear natin yung terminal. Let's run natin yan. Okay, say yung score ng student is 78. Ayun, the grade of the student is C. Tingnan natin. Kasi magaling siya, magaling. 97. The grade of the student is A. Nice. Isa pa. Say, try naman natin yung case na 85. Okay, balik na yung score niya yan. The grade of the student is B. So, yun lang. Yun lang yung mga aral natin today. Basically, conditional statements, logical statements, tapos kung paano sila ginagamit. Yun lang.